Mag-ingat ngayong araw dahil ito ang may pinakamahabang gabi sa buong taon. Mga kaibigan, ngayong December 21, 2024 ay mararanasan natin ang pinakamahabang gabi sa buong taon na tinatawag na Winter Solstice. Mangyayari ito dahil sasagad ng patabingi ang ating planeta papalayo sa sinag ng araw at dito sa Pilipinas ay magsisimulang lumubog ang araw sa ganap na 5:32 ng hapon at sisikat naman ng 6:16 ng kinaumagahan. Ibig sabihin 12 hours and 44 minutes ang mararanasan nating kadiliman sa araw na to. Alam nyo ba na ayon sa Finnish mythology, ay isa raw ito sa mga pinakamalas na araw sa buong taon at noong unang panahon pa nga ay hindi sila natutulog buong gabi tuwing winter solstice upang bantayan ang kani-kanilang mga bahay dahil naniniwala sila na magsisilabasan daw ang mga demonyo at masasamang espiritu sa araw na to. Sa paglipas ng panahon, ang paniniwalang to ay na-adapt ng iba't ibang lahi pero ngayon ay mistulang nakalimutan na ito ng karamihan. Maraming tao pa rin na naniniwala sa sabi-sabi at sa mga pamahiin, lalo pa dito sa ating bansa. Kung ikaw ay isang Kristiyano, ay hindi ka na dapat naniniwala sa malas. Dahil ayon sa Biblia, kung ano ang ating itinatanim ay siya rin naman nating aanihin. Dahil paano tayo aani ng mga mabubuti kung puro kasamaan ang ginagawa natin? Paano tayo aani ng pagpapala ng Diyos kung pagbabasa ng Biblia at pananalangin ay hindi man lang natin mabigyan ng oras? Gusto mo magkaroon ng mga material na bahay, magagandang cellphone, sasakyan, bahay, pero hindi ka naman nagsisipag upang maabot ang mga pangarap mong ito. At meron ka nga mga pangarap, pero wala naman sa priority mo ang Diyos, na mas priority mo pa rin ang mga gawain pang sanlibutan kaysa sa gawain ng Diyos. At ang tunay na nag-iingat sa atin mga kapatid, walang iba kundi ang Diyos. At ang katotohanan niyan ay pwedeng umatake ang dyablo anytime. Hindi lamang sa panahon na to na mas mahaba ang gabi kaysa sa araw. At lalong madali kang aatakihin ng kaaway kung wala ka man lang sandata na salita ng Diyos na baon-baon mo sa araw-araw. Anytime pwedeng gumawa ang dyablo na iyong ikabubuan lalo pa sa iyong mga kahinaan dahil yan ang pinupunteriya ng dyablo. Sa paggising mo pa lang sa umaga ay may digmaan nang nangyayari dyan. Hindi mo lang namamalayan na inaatake ka na pala ng dyablo. Yung tipong paggising mo pa lang ay cellphone agad ang hahawakan mo kaysa lumuhod ka at manalangin. At mas uunahin mong tignan yung mga notification sa Facebook mo, sa email mo, kaysa magbasa ka ng Biblia. Sa ganyang kaparaanan pa lang, ay nakakapasok na ang dyablo sa ating buhay, nakakaatake na siya nang hindi natin namamalayan. Kaya't hindi lang sa panahon na to, dahil mahaba ang gabi ay pwedeng umatake ang dyablo tulad nung sinasabi nung nasa video na yan. Dahil anytime, pwede tayong atakihin ng dyablo kung hindi tayo magiging mapagbantay. Kaya't mahalaga na meron kang nalalaman sa Biblia at alam mo ang sandata upang ikaw ay makalaban sa mga gawa ng kaaway. Bit-bit mo dapat sa pang-araw-araw ang salita ng Diyos sa iyong puso. Put on the whole armor of God that ye may able to stand against the wiles of the devil. Kung tayo ay hindi magiging equip sa mga sandata na panlaban sa dyablo, ay talagang aatakihin tayo niya nang hindi natin nalalaman. Hindi lamang sa araw na to dahil mas mahaba ang gabi at kahit araw-araw pa ay pwedeng mangyari yan. Kung tayo ay wala man lang kagayak-gayak ng baluti ng Diyos dahil hindi lang sa araw na ito pwedeng umatake ang dyablo. Bukas sa makalawa at sa mga susunod pa, habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, ay hindi titigil ang kaaway upang gumawa ng kaparaanan, upang tayo ay atakihin at masira ang ating buhay, ang ating pamilya, ang ating kinabukasan. Dahil ito ang tunay nating kalaban. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Yan po talaga ang tunay nating kinakaharap sa araw-araw ng ating buhay. Kung hindi pa ako naging mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, hindi ko alam na yan pala ang tunay na kalaban natin dito sa mundong ito, ang dyablo mismo. Dahil lahat na ng kaparaanan gagawin yan para lang malihis ka sa pakikinig ng salita ng Diyos at para wag mong malaman ang katotohanan, lalo pa ang magandang balita ng kaligtasan. Dahil si Satanas, alam niyan isang araw na ibubulid siya sa dagat-dagatang apoy at walang ibang gagawin niyan kundi manghila, mandamay pa na makakasama niya doon. Kaya't walang ibang gagawin niyan kundi ilagaw ang tao sa katotohanan at wag malaman ang katotohanan ng kaligtasan na nanggagaling sa Panginoong Jesucristo. Ililihis ka niyan, yung tipong lalatagan ka niyan.
yung lahat ng magugustuhan mo sa mundong ito para lang hindi mo makita ang liwanag ng salita ng Diyos. Dahil pwede kang painan yan lahat ng magagandang bagay dito sa mundong ito. At pwede niyang ihain lahat ng kalayawan na yung tipong magugustuhan mo ang bagay na ito kaysa sa bagay ng Diyos. Yung tipong meron ka rin pambili ng cellphone na gugustuhin mo, meron kang pambili ng sasakyan, meron kang pampatayo ng bahay na mataas. Ilalagay ka niyan sa parte ng buhay mo na tipong ito ang iyong ikaliligaya na hindi mo nalalaman, ikaw pala ay dinadaya na ng dyablo dahil wala sa kanya ang katotohanan dahil ang meron lang siya ay kasinungalingan. Dahil kung meron man tayong matatamasa at matatanggap sa mundong ito, walang iba na mas hihigit pa sa kaligtasan na ino-offer ng Panginoong Hesukristo. Kaya't kaibigan, kung gusto mo talagang maranasan ang totoong kaligayahan at kaligtasan sa mundong ito, ay magsisi ka sa iyong kasalanan, aminin mo na ikaw ay makasalanan at tanggapin mo ang iyong Panginoong Hesukristo bilang iyong tagapagligtas. At mag-equip ka ng armor ng Diyos upang ikaw ay makalaban sa mga kaparaanan ng dyablo. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.